So, maayong gabi sa tanan or magandang gabi sa lahat. Ako nga po pala ay isang Ilonggo. So, gagawin ko po yung best ko para maikwento ang buhay na meron kami noon ng aking ama. Parang paulit-ulit na lang kasi kung ikukwento ko pa yung buhay namin dati kasi nakwento ko naman dun sa isang vlog ko. So, yung ikwento ko na lang is paano magsisi yung anak. Kasi ang mga magulang natin minsan may mga magulang na humihingi sila, hindi naman tawag na kalakihan, pero humihingi sila sa atin. Humihingi pala sila, ang meaning nun is humihingi sila sa iyo ng pera. Kahit magbigay ka ng ilan lang dyan, masaya na sila. Yun ay sign na nagpapalambing ang inyong magulang sa inyo. Pero tayo anak, syempre hindi ko din naman i-deny na minsan may pagka madamot ako may pagka madamot ako, pero nasa lugar. Hindi naman ako nagbibigay ng suporta, o hindi siya matawag na suporta kasi nakakapaglibre nga ako sa mga barkada ko minsan kaysa sa papa ko. So minsan lang talaga ako makakapagbigay kay papa ko. Minsan lang ako nakakapagbigay sa kanya. Hindi siya may time na si papa ay humihingi sa akin, pero may pagka slight madamot. Minsan din ano tawag nito, nagabalibad ako sa kanya or nagdi-deny pa, wala ako pera pa sa makalawa pa yung pera ko, pero may pera ako. Yung na-realize ko doon is dapat pala pag naghingi yung parents or yung magulang nyo, nagpapalambing sila. So wag natin sayangin yung chance na napasaya natin yung magulang natin kahit sa 50 pesos lang, o minsan nga 100, masaya na sila. Kailangan natin, hindi natin obligasyon ang ibalik sa magulang ang mga nagawa nila sa atin, kasi sila obligasyon nila na palakihin tayo at saka paaralin. Oo, isa sa mga rason yun na totoo na hindi natin obligasyon ang mga magulang natin, pero obligasyon natin na bigyan sila ng saya kahit sa simpleng kahit sa simpleng paraan lang na mapasaya natin sila. Huwag natin sayangin yung chance, yung mga panahon na andyan pa sila. Sa akin nga based sa story ko or based sa experience ko ngayon, yung tatay ko, the reason why yung nagkasakit na siya kasi nga separated kami ng bahay, separated sila ni mama at papa. The reason why na ayaw ko talaga pumunta doon kay papa kasi mahiya ako, wala akong dala. Kasi nga ako mas inuuna ko pa yung barkada ko minsan. Nagagala kami kahit saan. Putang ina mo naman. Ang ingay mo. So nagagala kami minsan ng barkada ko, and hindi ko naman i-deny na kahit sa gala namin naiisip ko si papa ko. Kaya minsan tinatawagan ko yung stepmother ko o tinatanong ko may pera ba sila o may pangulam ba si papa. Nagbibigay ako 500 ganun. Kahit pa paano masaya naman yung matanda. Or kung napunta naman ako sa kanila, nagbibigay talaga ako personal kay papa ko ng pera. Ibinibigay ko sa kanya. Kay papa ko talaga ibinibigay yung pera para kahit pa paano masaya na siya. And sa mga kabataan dyan, hindi porket, yes ako, sumasagot ako, kahit sa nanay ko nga sumasagot ako. Pero I realize nung namatay ang tatay ko, kung gaano kamali yung mga ginawa ko sa kanya during the time na buhay pa siya. Na meron naman sana ako kapasidad na mapasaya siya, pero hindi ko ginawa iyon. Kung titingnan, napaka-selfish ko na anak. Bakit? Napakasimple.
Simple lang hinihingi ng tatay ko ang pumunta lang sa kanya. Pero ginawa ko ba? Hindi. Minsan lang ako pumupunta sa kanya. Yun nga eh. Ang unfair. Kasi tayo, nung bata pa tayo, halos hindi aalis ang nanay, halos hindi aalis ang tatay para lang maproteksyonan tayo. Nung si mama tsaka si papa na yung, pag si mama tsaka si papa na yung tatanda, wala tayong time sa kanila. Wala na tayong time sa kanila, and that is the reality nowadays. Maniwala kayo sa hindi. Ako noon, hindi ako naniniwala. Kasi prinsipyo ko, hindi ko obligasyon ang mga magulang ko. Pero isang napakalaking kagaguhan at gago na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Bakit? Na-realize ko lahat na mali yun nung nawala na ang ama ko. So ano pang magagawa ko? Yun nga, may kasabihan. Life is short. Kaya enjoyin mo na. Enjoyin mo na. And sa short na oras na natitira sa ama ko, na nabubuhay siya dito sa putang inang lupa na ito, hindi ko na ibigay ang dapat para sa kanya. Hindi na, sa totoo lang, di naman sa humingi ng malaki talaga sa akin eh. Ang hinihingi niya is ang magpunta lang ako sa kanya. Pero yun nga, nagpapabisi-bisi ako kasi nga mas inuuna ko ang gala ko. Putang ina mo, bobo ka. Tapos ngayon na namatay na si papa mo, ngayon ka iiyak-iyak. Hindi na maririnig ni papa mo yan. Kasi kung hindi ka ba naman gago, ginawa mo yun, buhay pa si papa mo. Walang realization. Wala. Ang sabihin mo, sabihin ko sa sarili ko, selfish ako na anak. Yun lang. Selfish ako na anak na hindi ko naibigay ang simpleng hiling ng ama ko. Kasi kahit anong gising mo dyan, di na yan magigising eh. Tapos ngayon, bibilhan mo ng mga magandang damit na susuotin kasi patay na. Gago ka na anak. Tandaan mo yan. Tangina mo.